Okay? Magandang gabi po ulit. Maraming salamat po na sinusubaybayan po ninyo ang ating mga pananambahan. Bagaman po at tayo ay hiwa-hiwalay at nangasa ating tahanan. Ang pastor po ay nagsisikap na kayo abutin sa ganitong paraan. Sa kabila po ng lumalawak na sakit na ito, COVID-19, ay salamat po. Alam kong ang proteksyon at provision ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi siya nagkukulang at hindi siya magpapabaya sa sino man po na nagtitiwala sa Kanya. Kaya ngayong hapon po tayo magsisimula sa ating pananambahan at kayo po ay makibahagi, makinig, dalhin na inyong Biblia at tayo po ay mag-aaral. At kung kayo may mga sumbok sa inyong mga tahanan, kunin po ninyo at tayo aawit ng 2 bilang para mapuri at malwalhati natin ang Diyos. Tayo po magsimula sa isang panalangin. Tayo po ay pumikit, manalangin. Dakilang Diyos namin, kami ay lubos na nagpapasalamat po. Sapagkat hindi lamang namin kayo kilala. Tinanggap ka namin tunay na Panginoon, kaya po nagsimula na kami sumunod at mamanginoon sa inyo. At hindi lamang po, Panginoon, isang tunay na tagapagligtas. At naranasan namin ang pagkabago ng buhay po namin simula nang kayo'y tanggapin namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Kagalakan po namin na kami makapagbalik ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba ngayon. Kahit na po kami na nga sa aming tahanan, kagalakan namin magsama-sama sa pagpapasalamat, pagsamba sa inyo at sa pag-aaral ng inyong salita. Maraming salamat po na ang salita ninyo ay napakamakapangyarihan at salamat po na ito'y nasulat upang kaming mga nahuli ay makabahagi ng katotohanan dapat namin maalaman. Nagalakan po namin na kayo ay dakilain, luwalhatiin at sambahin sapagkat karapat dapat kayo sa ganitong mga gawain. Pagpalain niyo po ang lahat ng kapatiran namin, ang may karamdaman ay inyong hipuin at pagalingin, ang may problema ay malutas, ang nangangailangan ay makasumpong po ng biyaya sa inyo. Ang nanghihina naman po ay inyong palakasin at tulungan niyo kami laging tumingin at magtiwala sa inyo sapagkat nasa inyo ang lahat ng kailangan po namin. Maraming salamat po sa inyong banal na Espiritu at maraming salamat po na ikaw ay napakabuti sa amin. Dalangin po namin na ang pananambahang ito ay tunay na makabigay walhati at papuri sa aming Diyos at tagapagligtas. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Tayo po'y aawit ng 2 bilang. Una po nating awitin yung si Jesus ay nagliligtas. Jesus saves. Pangkat-8 po ito sa inyong mga bilang na awitin. English po ang ating awitin. Po. Sige po, kapatid niyo sa amin, tayo po'y mawit, Jesus saves. Sige po. Handa po yun. So
66, He lives. Sa English pa rin po. Siya'y buhay at talagang buhay ang ating tagapagligtas. Ito po. Sa ating panahon, ngayon po'y ginugunita ng ating malaking relihiyon ang kasaysayan ng Kristo. Kung bakit siya naparito, yung pakasakit. Pero ang makalungkot po, nakakalungkot, hindi sila ligtas. Pero alam po yung kasaysayan. Hindi po mahalagang alam mo ang ginawa ni Kristo at alam mo ang kanyang sakripisyo. Pero kung ang kaligtasan kanyang ibinibigay ay wala sa iyo, walang kwenta ho ang kaalaman na yan. Kaibigan, yan ho ang nakalulungkot sa marami nating kababayan. Kaya sana po naman tayo mga nakakilala, pagtibayin natin ang katotohanan na ito, ang kaligtasan ay isa ng regalo. Ito po ay tinapos na niya sa Kalbaryo at ito po ay ibinibigay niya ng walang bayad. Ang gagawin lang po natin, nakatulad ng ginawa natin, kung kayo po ay hindi ligtas na nakikinig po sa akin, tatanggapin mo lang po ang Kristo, kayo magiging Kristiyano, at sapagkat si Kristo tagapagligtas, may kaligtasan po kayo. Napakaraming talata po na nagpapatunay, ang kaligtasan ay karanasan. Kinakailangan tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, at kung totoo ang ginawa mong pagtanggap, kaligtasan po ay mararanasan. Ito po'y naranasan na ng marami, naranasan ng pastor na nagsasalita sa inyo, at kagalakan ko po na laging sabihin, maraming klase na po ng paniniwala, pero ang pinakamahalaga po, naligtas kayo sapagkat si Kristo talagang nagliligtas. Kung tinanggap mo, asahan nyo, siya'y totoo sa sinabi niya, may buhay na walang hanggan. Hindi na mapapama kundi mayroon kayo, lumipat na kayo sa kabuhayan mula sa kamatayan. Sana po, namubuhay si Kristo sa buhay.
Bago po ang aralin ay tayo po'y makikinig ng tanging bilang at pakinggan po ninyo ang awit nito ng mga kabataan. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ng luha na tumatamay, inaanod ng pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsa'y nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang ang mundong nalalamig, kahit na umayos sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa lumang panganib, ginagawa ng iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Sa tadhana'y dinaisamputin, pawang sa gabalang sinasabi, tawag siyang tatawagan, sa roko'y habawan, ng pag-asang kailan may dulot mo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang inang mundong nalalamig, kahit na umayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginagawa ng iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, iniligtas, ihatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ang inang mundong nanlalamig, kahit na umayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa lumang panganib, ginagawa ng iyong pagliligtas, panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Panatag at tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Amen. Totoo po ang aking tinayan. Basta po kasama niyo ang Panginoon,
ano man po ang mangyari sa mundo, ay patuloy po siyang kasama. Hindi po tayo iiwanan, hindi po tayo pababayaan. Kaya po, sikapin nyo, isang palaala ulit bago tayo makarinig ng aralin na yung pong inyong mga kaloob sa Panginoon. Yung alam naman ninyo, ang inyong responsibilidad, dito po may nagdadala na. Bahala na po kayo. At yun din pong 30 pieces of silver natin. Kung gusto niyo po na bigay, nasa inyo po ito. At ito po yung isa lang palaala sa inyo, kailangan po natin sa gawain po ang inyong mga bahagi. Kaya sikapin po, ipunin, kung madadala naman sa simbahan, dalhin po ninyo para po sa pangangailangan. Ano po? Doon naman po sa nangangailangan ng tulong, ang simbahan po ay namimigay ng bahaging bigas at ilang bagay. Kaya kung kayo po ay wala pa at kailangan nyo, kayo naman po ay makakalabas at makakapunta ang isa sa inyong kasambahay. Punta po kayo sa simbahan, may nakahanda po para sa inyo at gusto po namin kayong abutan na kinakailangan na bahagi po na may tutulong ng simbahan sa inyo. Kaya marami na po ang aming naipadala sa iba-iba. Pero baka sakali na hindi po namin maabot kayo dahil sa dami. Ano po? Ay, pero may nakahanda po ang lahat ay parang ang lahat po ay pwedeng makatanggap. Kaya inaasahan ko po na kung kayo ay makararating sa aming simbahan, sa ating simbahan, mayroon po doon ng mga bahagi ang bawat membro po ng iglesia na nangangailangan. Maraming salamat po at sana ay maalaala nyo ang mga paalala na ito at huwag kalimutan, dating gawi pa rin po hanggang ngayon. Ngayong hapon po, ang ating tagapangaral ay sinisikap natin na tulungan at ipanalangin ano po na siya ay tunay na maging isang mga tawagin po natin ang kapatid na Sammy sa pagtuturo po ng ilang mga bagay na kailangan po natin. Ano po? Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpapalain po ang Diyos sa ating gagawin na pag-aaral ng kanyang salita. Bumasa po tayo ng Biblia sa Juan 7:43. Juan 7:43 po. Po tayo kukuha ng ating aralin sa hapong ito, sa hapon ng pananalangin. Basahin ko po at sundan po ninyo sa inyong mga hawak na Biblia na meron din po kayo sa inyong mga tahanan. Sabi po ng talatang 43, kaya't nangyaring nagkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa karamihan dahil sa kaniya. Pagpalain po ng Diyos na ang binasa natin na kanyang mga salita. Tayo po yung nalangin ng maraming Diyos na dakilang pagpala sa lahat. Muli po namin nilalapit ang aming pag-aaral ng salita. Kayo po ang magpapahayag. Kayo po ang magturo sa amin ng inyong pong mensahe upang patuloy pa kaming dumago sa aming pananampalataya. Sa sitwasyong ito ng aming pananambahan, patuloy po na kami bigyan ng puso o sincero upang kayo aming sambahin. Patawad din po sa aming pagkukulang at kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pag-aaralan po natin ay pagkakabaha-bahagi dahil sa kaniya. Ang tinutukoy po rito kaniya ay ating Panginoong Jesucristo. Kapag binasa po natin dito yung maunang talata, yung mga nakikinig sa kanya ay nagkakaroon ng pagkakabaha-bahagi. Yung iba ay sinasabing siya pa talaga yung propeta. Bakit yung iba, ang sabi ang propeta ay manggagaling sa Bethlehem. Yung taong yan ay galing sa Galilea. Maraming pagkakabaha-bahagi na naganap nung si Kristo ay narito upang ipakilala ang kanya pong sarili. Sabi din po ng John 8:47, sila ay hindi nakikinig ng aking salita sapagkat sila ay hindi sa akin. Kahit po sa katangian ng mga nakikinig, ay meron pong dalawang uri ng tagapakinig. Sabi po ni Kristo, sila ay hindi nakikinig sapagkat sila ay hindi sa akin. Ang sa akin ay nakikinig ng aking salita. Kahit po sa panahon natin ngayon, usong-uso po ang pagkakabaha-bahagi. Tulad ng lockdown.
Hindi pwedeng pumunta yung taga-ibang bayan sa kabilang bayan na walang malalim na dahilan. At kung meron po tayong sakit, PUI, person under investigation, tayo din po ay nakamonitor at pag tayo po ay affected na itong virus na ito, tayo po ina-isolate, inihiwalay. Mayroong self-quarantine na tinatawag. Kaya po sa ating buhay ay maganda rin po ang naidulot ng paghiwalay. Alam naman po natin si Kristo ay makapangyarihan at kaya niyang maghiwalay. Iba po yung kasalanan. Ang kasalanan po ay sumisira, hindi po yan naghihiwalay. Kaya po tinalo ni Kristo ang kasalanan. Yes. Kaya si Kristo po ang naghihiwalay. May paghihiwalay na ginagawa si Kristo. Opo. Sabi niya, yung sa akin ay nakikinig ng aking salita at yung hindi sa akin ay hindi nakikinig ng aking salita. Una po, tingnan po natin doon sa Juan 14:6. Sabi po doon ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay. Yes. Sino man hindi makaparuron sa Ama kundi sa pamagitan ko. Isa pong katotohanan na inangkin ni Jesus ng buong katangian at inako niya ang pagiging siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya lahat. Opo. Ating pong pag-aaralan yung tatlo. Simulan po natin sa huli, yung pong buhay. Kapag sa panahon po ngayon ay ating binibigyan ng halaga ang buhay, humihiwalay po tayo, social distancing. Inihiwalay natin yung ating sarili upang huwag tayong mahawa ng sakit na nakakahawa, kung tawagin po ay COVID-19. Alam niyo po, ang pinakamasakit at ang mapanganib na nakakahawa ay ang kasalanan. Yes. At ang buhay na kontrol o contaminate ng kasalanan, iyan po ay hiwalay kay Kristo. Amen. Opo. Sabi po ng Biblia sa 1 John 5:12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ay hindi kinaroroonan ng buhay. Opo. Mapapansin po natin, bagamat tayo parehas na nabubuhay dito sa mundong ibabaw, pero may dalawang tao, may dalawang uri ng buhay, isang buhay na may Kristo at isang buhay po na walang Kristo. Opo. Ang buhay pong may Kristo, ito po yung buhay na sabi rin po dun sa John 3:36, basahin po natin, Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yes. Dalawa pong klase ng uri ng buhay ang tinutukoy po sa ating binasa. Doon po sa 1 John 5:12, ang kinaroroonan ng anak, si Kristo, ay may buhay. Yung buhay na kasama po si Kristo. Yes. Yun po yung buhay na patutungo kung saan naroon si Kristo. Sapagkat kasama po si Kristo. Yun po yung tinatawag na Kristiyano. Yung pong Kristiyanong totoo ay tinanggap si Kristo at siya po yung mayroong tiyak na patutunguhan ang kalangitan sapagkat si Kristo ang magdadala sa kanya sa langit. Yan po yung tinatawag na ligtas. Amen. Bagamat hindi ligtas sa COVID, pwede humahawa, pero ligtas sa kapahamakan ang lugar na impyerno. Opo. At yan po yung buhay na nakay Kristo. Amen. Yung isa pong buhay na nakahiwalay kay Kristo, sabi po ng Biblia, puot ng Diyos ang sumasa kanila. Yes. Ibig sabihin po, sabi po sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ng Diyos, hindi makakakita ng buhay, kundi puot ng Diyos ang sumasa kanya. Ano ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Hindi ho lang yan yung COVID-19, hindi lang ho yung kahirapan na ating nararanasan. Ang puto ng Diyos ay yung lugar ng kapahamakan, yung lugar ng impyerno. Yes. Sapagkat iyon po ay walang hanggang pagdurusa, walang hanggang kaparusahan sa sino mang hindi tumalima at sa sino mang hindi tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Amen. Opo. Pero nakakalungkot tong katotohanan, may dalawa pong uri ng tao. Isang may Kristo, nabubuhay sa kanya si Kristo, at isang kinapupuutan ng Diyos. Yun po yung hindi tumatalima at hindi naniniwala
sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Pinaghiwalay po ng Diyos yung na kay Kristo ay may buhay na kasama si Kristo. Pangalawa, hindi lang ho buhay, there is division over life because of Christ. Pangalawa po, sabi sa John 8:32 to 36, yung pong there is a division over truth because of Christ. Alam naman po natin na si Kristo ang katotohanan. Basahin po natin 1 John 5:12. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng Diyos, ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. John 8:32, sorry po. John 8:32 to 36. John 8:32 to 36. John 8:32 to 36. Sabi po rito ang inyong makikilalang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yes. Sa kanilang sinagot, kami binhi ni Abraham, kailan may hindi pa naging alipin ninumang tao. Paanong sinasabi mo kami magiging laya? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan, at ang alipin ay hindi nananahan sa bahay, magpakailanman, ang anak ang nananahan magpakailanman. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Amen. Kaya po sabi, sa 32, ang inyong makikilalang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Isa pong katotohanan na hinihiwalay rin po ng Diyos ang pinalaya sa kasalanan. Yes. Alam niyo po, ang makakapaghiwalay sa atin sa kasalanan ay ang salita ng Diyos. Opo. Siya po ang kanyang salita, sapagkat ang kanya pong salita ay makatotohanan. Ang kanya pong pangako ay totoo. Pwede pong panghawakan. Yes. Wala pong halong anumang kasinungalingan ang kanya pong mga salita. Tingnan po natin. Sabi po ng John 1:14. John 1:14. Ang kanya pong salita ang katotohanan. Opo. John 1:14. Ay po rito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong nama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sabi po, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. Sabi po, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang kanya pong salita ay makatotohanan. Ang kanya pong salita ang magpapalaya sa atin sa pagkabihag sa kasalanan. Opo. Kung ating pong paniniwalaan. Ano pa pong sabi ng Biblia? John 17:17. John 17:17. Baka banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Opo. 1 John 4:6. Sabi po ng John 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yes. Wala pong ibang makakapagpabanal sa atin kundi ang salita ng Diyos. Hindi po ang pagiging relihiyoso, hindi po ang pagiging mahilig o gumawa o paggawa ng mabuti, kundi ang salita po ng Diyos. 1 John 4:6. Sabi po ng 1 John 4:6, tayo ngay sa Diyos, ang nakakakilala sa Diyos ay dumirinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi dumirinig sa atin. Dito yung ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Yes. Alam niyo po, nung tayo po yung makapakinig ng salita ng Diyos, nagkaroon po tayo ng espiritu ng katotohanan. Opo.
Kaya po naiintindihan natin ang Biblia. Sapagkat ito pong Biblia, ang tanging magpapalaya sa atin sa pagkabihag sa kasalanan. Isa pong katotohanan, merong taong bihag ng kasalanan at meron din pong tao na iniwalay ng Diyos na pinalaya sa kasalanan. Iyon po yung mga tao na nanampalataya at nagtiwala sa kanyang mga salita. Pangatlo po, sabi po doon, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay, siya rin po ang daan. Opo. Sabi po ng Matthew 7:13-15, may dalawang klase ng daan. Isang makipot na daan at isang malawak na daan patungo sa kapahamakan. May dalawang uri ng manlalakbay. Isang patungo sa kapahamakan at isang naglalakbay sa makipot na daan patungo sa buhay. Yes. Yan po ang daan na binibigay sa atin ng Diyos. Sabi po ng John 14:1-4, yung daan ng buhay ay yung landasin patungo sa kaharian ng Diyos. Yes. Kaya po sa ating buhay, hindi po nakakalungkot mapahiwalay kung ang buhay natin ay mahihiwalay sa kasalanan. Kung ang buhay natin ay kasama natin si Kristo at hiwalay sa sanglibutan. Opo. Sa panahon po ngayon, tayo po ay pinipilit na huwag magkaroon ng pagtitipon sapagkat gustong huwag mahawa ang bawat isa. Pinaghihiwa-hiwalay. Pero kung tayo po ay mahihiwalay sa kasalanan at mapapasama kay Kristo, iyan po ang pinakamagandang buhay. Opo. Pangalawa po, yung katotohanan. Katotohanan na tayo pinalaya sa kasalanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Amen. Iyon po ang tanging paraan para po tayo ay lumaya sa kasalanan at maihiwalay sa pamumuhay bilang isang makasalanan. Pangatlo po ay yung daan. Bagamat makipot, pero ito po'y daan patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Daan patungo dun sa kalangitan. Sabi po ng Biblia, John 7:13-15, maluang yung daan patungo sa kapahamakan at marami andoon ay dumadaan. At kukunti ang nakakasumpong ng daan ng katotohanan. 10 daan tayo gustong maglakbay sa maluang na daan o sa makipot na daan patungo sa katotohanan. Diyos po ang kailangan natin upang dumaan tayo sa daan ng katotohanan. Amen. Si Kristo po ay naghihiwalay ng tao na sumasampalataya sa Kanya, ng tao na namumuhay sa Kanya. Siya din po ay nagbibigay ng tamang daan. Siya din po ay nagpapalaya sa mga tao na bihag ng kasalanan Yes. sa pamagitan ng Kanyang salita. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Amen. Salamat po. Maliwanag po ang narinig ninyo. Una po, dapat talagang maligtas po kayo. Ako man po ay naligtas din. Tagal-tagal na, at ito'y sumagitan ng salita ng Diyos. Mga minamahal, nakakalungkot ang ating bansa. Relihiyoso at isasadula pa ang kasaysayan ni Kristo sa television, sa radio. Pero ang malungkot, alam man nila ang kasaysayan, hindi naman nila alam ang kaligtasan. Ang kaligtasan ko'y regalo na lang. Tatanggapin mo si Kristo at ikaw ay magiging Kristiyanong totoo at ang Kristong ito na nagbibigay kaligtasan sa iyo. Kaya minamahal sana po, naliwanagan po kayo at laging magtiwalay sa Panginoon. Siya po ang pinakamabuti mong kasama at kaibigan at katulad na inyong narinig, siya po ang maghihiwalay sa inyo sa daang hindi patungo sa langit. Kaya po kayo ay manatili, tapat at totoo sa Panginoon. Kaya sana po nakatulong ang paalaala po na ito at uulitin ko po, maraming taong relihiyoso, umaasang darating din sila doon sa langit ng isang araw sa kanilang paglalakbay.
pero mali ang kanilang pamantayan. Kaya tulungan po natin ang sarili natin, ang sambahayan natin. Kung tayo mayroong mga magulang, mga kapatid, sambahayan na hindi ligtas, ito po ang magandang pagkakataon. Mayroon kayong family bonding sapagkat wala kayong umaalis, andyan lang po kayong intact sa tahanan ninyo, ipanalangin po ninyo ang inyong kasambahay na hindi ligtas at kausapin po ninyo. Kailan mo sa ipinanalangin? Kailan mo sa kinausap? Kaibigan, iyan ang pinakamaganda mong magagawa sa buhay mo sapagkat yan ang sabi ng Diyos. Inuulit ko ang sinabi ko nung isang araw, lahat ng pinagaling ni Jesus, ang sinasabi niya pagkatapos na gumaling, humayo ka, bumalik ka sa iyong tahanan at sabihin mo sa kanila ang mga dakilang bagay na ginawa ko sa iyo. Kaibigan, responsibilidad niyo po ang inyong kasambahay ay maligtas din. Panalangin po ninyo at sabihan si Kristo ang kanilang kailangan. Tayo po'y magtapos sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po. Narinig namin ang inyong paalaala sapagkat alam namin kailangan ng tao'y kaligtasan. Hindi relihiyon, hindi mga material na bagay, bagamat kailangan, pero ang number one ay kaligtasan. Sapagkat hindi namin alam kung kailan mo babawiin ang buhay po namin. At dapat salamat po. Dumating man ang COVID-19 sa bansa at sa mundo. Alam namin ito'y paraan mo rin upang galawin ang isip at puso ng mga tao sa mundo na ito na makita nilang si Kristo ang kailangan po nila. Sana po, aming magawa ang aming mga tungkulin, lalo na po sa sambahayan namin. At katulad ng aming narinig, naghihiwalay nga si Kristo. Katulad sa krus ng Kalbaryo, ang dalawang kriminal, ang isa'y naligtas at ang isa'y hindi. Si Kristo ang dahilan. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming mga napag-aralan. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid sa kanilang mga lugar. Ingatan, tulungan, laging magtiwala at huwag mawala ng pag-asa. Si Kristo ang pinakamabuti nilang kasama. Naasahan ko po, pagpapalain niyo kami, at pagpapalain niyo ang aming mga kalusugan, ang pangangailangan, at higit sa lahat, ang aming pagtitiwala sa inyo ay lalo nang magtumibay. Maraming salamat po, at kayo'y nasamba namin sa ganitong paraan, pagpalain niyo po ang inyong salita sa puso po namin. Ito po'y dalangin at pasasalamat po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po, pagpalain tayo ng Panginoon, at salamat po. Hindi na po natin siguro magagawa yung 7 wika sa Kalbaryo. Pero tiyak po na sa linggo, sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon, mapapag-aralan po natin ang katotohanan, buhay siya at mabubuhay sa atin. Maraming salamat po. Magandang gabi po.